Balikan naman natin si Carla Paderna at Jules Giang live pa rin sa Clark Airfield sa Pampanga. Good morning, Jules and Carla. Kamusta dyan? Hello Dayan, good morning sa'yo. Tama yan, live na live pa rin tayo ngayon dito sa Air Force City sa Clark Air Base, Pampanga. At Carla, natunghayan nga natin yung panayam kay Major Melky Tadeo. Alam mo ba, 11 years na siya bilang isang pilot attacker at sinabi nga niya kanina sa kanyang interview na wala silang pinipili kung ilang bala o ilang kalaban ang kanilang sinasalubong. Basta ginagawa nila to para sa bayan. Kaya naman, awardan sa mamaya ng ating Pangulo ng Gold Cross Medal. Isa siyang bayani at saludo tayong lahat sa kanya at isa siyang inspirasyon sa marami. Again, congratulations and again, mabuhay po kayo. Pero katulad nga ng sinabi nyo kanina ni Dayan, ay live na live pa rin po tayo dito sa Air Force City, Clark Air Base, Pampanga. At patuloy pa rin po tayong nakikisaya sa 70th anniversary ng Philippine Air Force. At alam mo ba, Jules, na bukod sa territorial defense, counter-insurgency measures at anti-terrorism campaign ng Air Force ay mayroon pa silang ibang mandato. Okay, tama ka dyan, Carla. At nakakasabay na nga rin tayo sa iba't ibang mga bansa dahil may rescue arm ang ating hukbong panghimpapawid na nakikita natin tuwing may sakuna at kalamidad dito nga sa ating bayan. Kaya naman, Jules, ngayong umaga ay makakaasama natin si Colonel Frederick Cutler, ang Philippine Air Force General Staff Corps 505th Search and Rescue Group Commander at si Major Ralph Hibionda, Squadron Commander of the 207th Tactical Helicopter Squadron. Magandang umaga po. Good morning. Good. Okay sir, let's start with yung pinakapangunahing mandato po nitong 505th Search and Rescue Group. Kapag po pinag-uusapan natin ito, ano ba yung pinaka-primary na tungkulin ninyo? 505 is quite unique kasi ito yung primary unit natin for disaster relief operations. Actually, our mission is to conduct search and rescue operations in support to humanitarian assistance and disaster response missions ng Armed Forces of the Philippines and also with the local government agencies. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Major Hibionda at ako po naman ay galing sa 205th Tactical Helicopter Wing under the command of Colonel Randy Tibayan, PAF GSC. Ang mandato po namin is to conduct tactical heli-lift operations para sa Air Force mission at kami po yung tinaguri ang workhorse ng Philippine Air Force. Saan mo pa po mandako ng Pilipinas kayo pumunta, kami po ay naroon. Sir, ano po ba yung capabilities ninyo pagdating po sa rescue? Ano po yung mga air assets na meron tayo as of now? Actually, we do have different air assets. We have the so-called aircraft, each UV-2s, and we have the Sikorskis. And recently, naibigay sa amin yung Black Hawk that will be converted into a search and rescue missions. And with that, we have to strengthen our core components, of course, to support that aircraft and air assets. Ito yung mga pilot core natin na kaya very strong yung training namin ngayon. And also with that, very heavy rin yung workload na maintenance natin to come up with a good readiness na ating aircraft assets. And also, with that, we have the capability also with our para-rescue, also trained for the conduct of mountain search and rescue, surface underwater rescues, and collapse structure in the case na meron tayong the big one na sinasabi. And of course, we also train to conduct wide search and open water. Okay, Major and Colonel, pag-usapan natin, balikan natin yung mga naging achievements mo nitong inyong grupo po. Ano po ba so far pinakamahirap at yung sabihin natin, Carla, pinaka-memorable na mga operations niyo so far? Sa akin pong experience bilang isang tactical heli-lift pilot, kasi nagpe-perform din po kami ng search and rescue. Kami po ay tumutulong sa 505th at isa sa mga hindi ko malilimutan yung nangyari ng Typhoon Riming noong 2007. Sa katunayan po, kami po yung pinakauna kasama ng 505 dun sa lugar at kami po yung nag-distribute ng mga pagkain doon. Maliban doon, kami rin po yung naranasan ko rin po bilang miyembro ng 205 na ang mag-pick up ng mga wounded. Kasama po sa aming mission at function ng magbigay ng supply sa ating mga tropa at mag-pick up ng mga wounded na personnel natin para makasurvive sila at mailagay sila sa safety. Pag-usapan naman natin yung mga kababayan natin sa Mindanao. Ano naman po yung ginagawa nating tulong sa mga ating kababayan na naipit po sa kaguluhan sa may Mindanao?
Sa katunayan po, ang aming pong unit, ang 205 po ay may mga air assets na nasa Marawi ngayon. At ang mga air assets na po na yon ang nagbibigay ng mga supplies tulad ng pagkain, nagdi-distribute ng mga bala. At sila rin po, tulad ng nasabi ko nung una, sila yung nagdi-distribute ng, nagpipick up ng mga wounded at nag-ferry ng mga tropa, nagdadala ng mga tropa sa kabundukan. Okay. Kay Colonel Cutler naman, pag-usapan natin yung isa po sa mga pinakamalaking operations na ginawa po ng 505th Search and Rescue Group. Actually, one of the biggest operations ay yung Yolanda. Okay. Very heavy yung utilization ng 505 doon because we have a capability not only in flying and to conduct search by air. So during that time, we also sent our component ng ground who conducted ground search and rescue, especially doon sa mga nangailangan sa mga lalayong lugar. Kasi we can even go to deep areas and rural areas and with our capability to bring in more people doon sa mga mountainous areas. Of course, in tandem with the 205. So, naaabot yung mga personnel natin na search and rescue doon. So, dahil may mga makabago po tayo mga kagamitan dito sa Philippine Air Force, ano naman po yung mga upgrades at reforms po na isinasagawa po ng inyong grupo para po mas mapalakas po ang ating search and rescue capabilities? Okay, number one, yung sinabi ko kanina, with the advent ng mga bagong gamit, very heavy yung training namin ng piloto na ngayon to enhance the skills in flying and also to make them more safe operators. And also, our mechanic also is currently undergoing training para ma-enhance yung maintenance natin para mas mapaigting na mas marami tayong aircraft magagamit during disaster relief. And also with our ground personnel, our para-rescue, sometimes we call them para-jumpers, train sila ng emergency medical techniques. So they are working with some hospitals right now to gain more experience in medical, and they can address quick first aids, especially now that we do have air ambulances. And on board of those ambulances are equipments na ginagamit ng aeromedical technicians. So every time na meron tayo mga emergencies na kukuning pasahero, meron din kasama mga doctors. Kung sa far-flung areas, our personnel can go with the 205 helicopters because they can also bring in first aid equipments. Okay. Colonel and Major, sa puntong ito, babalik tayo sa studio. Meron pong katanungan yung isa po namin co-host si Diane Querer. Diane, go ahead. Maraming salamat sa iyo, Jules and Carla, at syempre kay Colonel Frederick at Major Ralph. Balikan ko lang yun kanina kasi nabanggit nila, sir, yung kanilang nagiging papel din dun sa gulo sa Mindanao, particular doon sa Marawi. I would like to know, some of their men are actually there on the field. Sabi nga, ilan din sa mga air assets na doon sa area ng Mindanao. Kamusta po yung mga kababayan po natin doon? Ano po ang atmosphere doon? Kamusta po yung moral ng mga tao doon? According po sa mga men na nandun po sa field. Galing po sa inyong grupo. Okay, thank you, Diane. Okay, Colonel and Major, basically yung pinaka-question ni Diane is kung kamusta raw po yung mga kababayan natin sa may Marawi ngayon kasi yung grupo nyo po, sila po yung nakakasalamuha mismo. So, kamusta raw po yung atmosphere doon? Alam po naman natin na ang gera ay talagang mahirap. At rest assured po, yung mga tropa po natin doon, they're trying their best na tapusin na ito kasi actually ang pinaka-primary ho na nagsasuffer sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga kaganapan ay ang ating mga kasundaluhan. Gayunpaman ho, makakaasa po kayo na we are trying our best na protektahan ang ating mga kababayan at lalong-lalo na sa Marawi. Ayan, alam mo, kita mo naman, Jules, sa ating panayam sa Philippine Air Force. So, una nating guest ngayong umaga, talaga namang malayo na talaga narating ng Philippine Air Force. They have the air ambulance at patuloy pa rin po sila nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Pero, panghuling mensahe na lang po para sa ating mga manonood ngayong umaga. In behalf of the 505, nais kong ipaabot sa ating mga kababayan para malaman nila yung capability ng 505 Search and Rescue Group under the Philippine Air Force na kaya naming makatulong sa inyo. Of course, in tandem with the Office of Civil Defense and NDRMC.
On behalf of the 205th Tactical Helicopter Wing, nagpapasalamat po kami sa lahat ng inyong suporta at humihingi pa rin po kami na suportahan nyo ang ating kasundaluhan, lalong-lalo na ang Philippine Air Force. Maraming salamat. But of course, we would like to greet you a happy 70th anniversary. Thank you so much for having us here. Again, nakasama po natin si Colonel Frederick Cutler, Philippine Air Force General Staff Corps 505th Search and Rescue Group Commander, and Major Ralph Hibionda, Squadron Commander 205th Tactical Helicopter Squadron. Okay, sa punto ito, balik tayo kay Dayan live sa ating studio. Go ahead, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Julfin at Carla Padern. At syempre, saludo po kami sa inyo, Colonel Frederick Cutler at Major Ralph Hibionda. Mabuhay po kayo at we support our